Success din para sa akin, yung meron ka rin nakikita na tao na nagbago yung buhay dahil din sa'yo. Meron kang financial freedom and meron kang time freedom na hindi mo kailangan gumising ng maaga kahit ayaw mo at hindi mo kailangan matulog ng maaga kahit ayaw mo rin. Yun, yung less worries, yung wala kang pinoproblema and at the same time, yung komportable ka sa buhay na ginagalawan mo. Okay? Kaya masabi ko na nakuha ko na rin yung success kahit paano sa buhay ko. Success starts with a failure. Hindi mo ma-appreciate yung success kung hindi ka mahihirapan. Wala namang nagsimula na successful ka agad eh. Success, ito yung bagay na gustong-gusto mo marating, na narating mo na. Ibig sabihin, ito yung bagay na plinano mo, ginul mo, tapos napuntahan mo na. Sa kasalukuyang taon, humigit kumulang sa 76 na milyong Pilipino ang populasyon ng ating bansa. Sa bilang na ito, mahigit sa 14 na milyon ang walang hanap buhay. Batay sa iba't ibang survey, lumubo ito ng mahigit sa 34% kumpara sa nakalipas na taon. Libo-libong pamilya ang hirap sa buhay, bagamat ang karamihan dito ay kumikita sa pag-eempleyo. Yun, dati po akong dancer, TV dancer po ako, tapos nag-abroad din po. Kahit nga nung nag-a-abroad na ako, hindi pa rin siya makaka-sustain talaga. No? Before, parehas naman kasi kaming may work, kaya lang nga, yun nga, pag employee ka, yung pang everyday lang or kulang pa, dumadating din sa point na talagang yung kulang, meron kaming dapat bayaran na hindi namin mabayaran, may gusto kaming mabili na hindi mabili, yun. Nagsimula ako 1988. So, Octo Maneuvers pa kami dati. Kung alam niyo, Octo Maneuvers. Sa pagiging successful ng isang dancer, yun yung pinaka-successful kasi karamihan sa mga dancer, pangarap makapunta abroad. So kami, nagawa na namin, nakapag around the world na rin kami. Kaso nga lang, syempre, alam mo na, pagka tumatagal ka na sa showbiz, nagkakaedad ka na, syempre nawawala rin, syempre, adjust na yung mga bago. So, minsan wala kang booking, wala kang show. So, hindi palagi ang regular income sa pang-game maneuver. So, ayun, pagka lumalaki na rin pamilya mo, minsan, pinapasyal mo alak mo, hindi mo mabili, yung mga gusto nila, mga kailangan nila, hindi mo maibigay eh. Dahil kulang yung kinikit. Tambay ako dati, wala akong ginawa kung hindi mag-computer lang. So dati, financially, umasa lang ako sa family. Pag binibigyan ako ng pera, may pera ako. Pero pagka hindi ako binigyan, wala akong pera. So that time, yun yung mga panahon na taghirap. Doon mo malalaman kung sino yung mga kaibigan mo talaga. Tapos, doon mo rin ma-encounter yung hirap ng buhay. So, pagka wala kang pera, hindi ka makatulong. Tapos, kahit pamasahe, wala ka. For me, yung first time kong ginawa na sumakay ng jeep nang walang pamasahe, na makikusap ka sa driver, nakakahiya, pero kailangan ko siyang gawin. Yun yung mga time na sabi ko sa sarili ko, ngayon lang to. So sabi ko, in the near future, hindi ko naman to gagawin parati. Sabi nga nila, if you want to become successful, kailangan walang excuses. So I believe kung gusto mo umasenso, kailangan walang dahilan eh. Kailangan lagi may paraan. So dumating sa point na talagang yung mga kaibigan namin, naalala ko yung nagdadala sa amin ng itlog, sardinas. Parang ko na, kasi naiya ako, may pride ako eh. Pero alam kasi nila na walang-wala rin kami. So, hindi, para na to sa mga bata. Siya sabi nga, si kawawa yung mga bata. Kasi minsan ako sa pride ko, ayokong tanggapin na para kaming parang mahirap yung dating. So, ayokong mangyari yun. Kaya ko pa naman. Kaya lang, na binaba ko yung pride ko para lang din sa mga anak namin na Saka yun, yung ang hirap nung may mga gusto yung anak mo na hindi mo mabibigay. Ang hirap din nung kagaya nung yung alam mo yung pupunta ka sa isang lugar na gusto nilang kumain, tapos gusto nilang mayroon silang kunyari simpleng laruan, hindi mo mabibigay. Yung buhay na gusto mo sa mga anak mo, hindi mo mabibigay. Taong 2006, itinayo ang kumpanyang Filipino Entrepreneur Franchise Incorporated o PhilTrep. Ito ay nagsilbing kasagutan sa panalangin ng maraming Pilipino na nangangarap umunlad ang kanilang pamumuhay. Ipinakilala ng PhilTrep ang kakaibang konsepto ng pagiging entrepreneur. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakaloob
ng prangkisa para sa iba't ibang negosyong pagkaing Pinoy. Ito ay sa maliit lamang na halaga. Magkakaroon ng mga Pilipino ng negosyo na franchise na very affordable na investment, because our investment or our franchise fee is very minimal compared sa other franchise company. So, sa lahat ng Pilipino ay maka-afford po makakuha ng franchise in a minimal, kahit anong klaseng trabaho ng Pilipino or ng kababayan natin, makakuha sila ng ganong halaga ng franchise. Ang mission at vision ng company ay magkaroon ng negosyo ang mga bawat Pilipino, kasi napansin namin for the past few years ang mga Pilipino ay mahilig mangamuhan, kaya karamihan sa mga Pilipino ay empleyado, kaya gusto namin magkaroon sila ng negosyo. 5 years from now, may pamamanan lang itong negosyong to sa magiging anak nila. Maraming pamilyang Pilipino ang umunlad ang buhay. Sa kasalukuyan, libu-libong pamilya na ang nakikinabang sa negosyong ito sa buong bansa. Karamihan sa kanila ay nakapwesto sa matatao at malalaking mall sa iba't ibang lugar. Unang-una, meron kaming mababang produkto kasi meron tayong sariling manufacturing, sariling logistic, sariling fabrication ng cart, at of course, yung pinakalas, yung marketing. So, lahat ito, pagmamayari ng isang tao, walang iba kundi si Sir Eric Tan. So, lahat itong mga bagay na to, monopolize. Ibig sabihin, hindi niya na pinagawa sa iba, kundi siya na lang nagmayari. Bukod sa patuloy na pagdami ng miyembro, walang tigil din ang pag-angat ng serbisyo gamit ang makabagong teknolohiya. Kaya't nitong 2008, inilunsad ng PhilTrep ang bagong programa nito sa pagninegosyo. Ito ay ang The Filipino Dream o TFD. Sa programang ito, higit na pinaliit ang kailangang halaga para lamang makapagsimula ng isang negosyo. Ipinakilala ng TFD ang iba't ibang dekalidad na wellness products. So itong The Filipino Dream, ito yung way para kumita tayong sariling pera, para hindi na tayo umasa sa parents natin, para makatulong na tayo. Sa way lang na yun, makakatulong na tayo sa kanila. Ito rin 3 steps para maging successful. Una-una, syempre, sumali ka sa TFD para maging member ka. Pangalawa, trabahuin mo to, mahalin mo, walang kasi-kasi, tumulong ka rin sa kapwa. Pangatlo, yun na, tatanggapin mo na lang yung biyaya niya na manggagaling sa kanya. Ang main objective ng The Filipino Dream, gusto namin na bigyan ng pag-asa yung mga ordinaryong Pilipino na ma-achieve or makuha nila yung mga goals nila para sa mga mahal nila sa buhay. Dahil dito sa negosyo na to, pwede mo maabot yung pangarap mo na mahihirapan ka kung sa ordinaryong trabaho mo lang kukunin kung ano man yung pinapangarap mo. Kasi sa ngayon, alam naman natin yung estado ng bansa natin, di ba? So, medyo mahirap siya talaga. Kaya, dito sa The Filipino Dream, kung pagsikapan mo lang, pwede mo makuha kung ano man yung pinapangarap. Sa kasalukuyan, daan-daang pamilya na ang hindi lamang kumikita, kundi umaangat pa ang estado ng kanilang pamumuhay. Marami kami natulungan na pamilya na kung saan nagkaroon sila ng kanya-kanyang negosyo. Tapos yung iba ay dahil sa negosyong to, naihahon din nila yung kanilang pamumuhay. Sa ngayon, di na bumababa ng 6-digit monthly yung kinikita. May kayo total namin sa loob ng isang buwan. Kasi dito, weekly yung kitaan. So, naranasan namin kumita ng 100,000 plus linggo-linggo hanggang pinakamalaki namin yung 326,000 in 1 week only. So, nag-average kami ng 500,000 to 700,000 plus monthly. Ngayon, ang sarap ng feeling na nag-e-enjoy kami, nag-outing kami, beach kami, pero yung iniisip namin, yung time na magkakasama kami, hindi yung nandun kami pero yung utak mo wala naman pala doon. Yun, yung masarap talaga. Yung maganda. So, Quality time. Quality time. Napakasarap na may bigay ng The Philippines din sa amin.